ka-homepage, noong Biyernes, ipinagdiwang po ang implementasyon ng 25 years ng Milk Code. Layunin po nitong ikampanyang breastfeeding para sa tamang nutrisyon at kalusugan ng mga sanggol. Kaya naman po ang Department of Health nananawagan po sa publiko na makipagtulungan ukol po sa pagpapatupad ng Milk Code na ito. Kaya naman ngayong umaga, mga ka-homepage, para mabatid po ng publiko ang batas ukol dito at kung ano nga ba ang tinatawag na Milk Code, makakasama po natin si Attorney Christine De Guzman ng Food and Drugs Administration. At gayon din po, upang malaman naman ang kahalagahan ng breastfeeding, makakasama natin si Ms. Bessie Borja, Ma'am Across Me. Siya po ay Supervising Health Program Officer ng Department of Health. Magandang umaga po sa inyo and welcome to Homepage. Salamat. Magandang umaga rin sa inyo at sa lahat po ng nanonood, magandang umaga. Alright, Attorney Christine, because maybe not a lot of us know what the Milk Code is all about, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, you know, in a language that we can understand? Kasi pagkabatas na medyo, alam niyo na, natatakot kami dyan, no? Ano nga ba itong Milk Code na ito? Itong Milk Code na ito, excuse me, isang uri ito ng mga alituntunin na nirekomenda ng World Health Organization at ng UNICEF at inadapt naman ng Pilipinas. Kaya naging batas ito noong October 20, 1986. At So, patuloy sorry, ang let me just cut you, because you mentioned UNICEF, this is an international organization. Sinasabi niyo ba ang batas na ito is being practiced across the globe o hindi naman? Chosen select countries lamang? All countries can adopt. It. Pero meron tayong International Milk Code. Okay. Yun ang pinaghalawan ng ating National Milk Code. Alright. Or Executive Order number 51. Anong nilalaman ng Milk Code na ito? What is it for? Magandang tanong yan. Ang layunin ng batas na ito talaga, simple lang. Gusto lang niyang mabigyan ng sapat at ligtas na nutrisyon ang mga baby. Pero nag-identify siya ng dalawang estratehiya. Una, promotion at protection ng breastfeeding. Okay. At ikalawa, regulasyon ng mga produkto na maaring makaapekto sa breastfeeding gaya ng breast milk substitutes. Halimbawa ng breast milk substitutes ay milk formula at milk supplement. Iba pang mga gatas, basta sinasabing ang mga ito ay maaring pamalit sa milk, sa ating breast milk. Okay. Mga chupon, mga feeding bottles, yan kasama. Iba pang, pwede rin ang mga inumin at iba pang pagkain. Na alternative or substitute sa gatas ng ina. Yes, tama ka. Alright. Ngayon, bakit medyo mainit ang issue na ipatupad daw itong Milk Code na ito, ma'am? Over the years ba, have we kind of like ignored the Milk Code? Napabayaan na ba natin ito? Ano po bang nangyari? Bakit ngayon meron medyong ardent desire para lalong paigtingin itong pagpapatupad ng Milk Code? Ms. Bessie. Salamat sa magandang tanong na yan. So, sabi nga natin, 25 years na ang Milk Code natin. Noong 20, pinirmahan ito ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. Si dating Pangulo ay isa ring ina. So, naintindihan niya ano ang kahalagahan ng Milk Code na ito. At bakit ba ngayon tayo masyadong masigabong ngayon sa kampanya para sa pagpapatupad na to? Ang dahilan talaga, katangi-tangi, ay upang proteksyonan ang breastfeeding dito sa bansa. Okay. Ano ang problema? After 25 years na nandito yung Milk Code, nakakalungkot, na ang exclusive breastfeeding rate natin dito sa ating Pilipinas, 34% pa rin. Ibig sabihin, ganun lang kakonti ang nag-exclusive breastfeeding. Ibig ko sabihin ito, mula pagkasilang hanggang 6 na buwan. Ito ay critical na period. Sa totoo lang, napakahalaga mula 0 hanggang 2 taon o 3 taon. Kasi yan yung definition natin ng infant and young child. 0 hanggang 3 taon. Makita mo na mabuti pa yung nag-infant formula, 36% sila. Ba? Mas mataas pa. Ito ay 0 to 6 months pa lang ang pinag-uusapan natin. Oo. Kaya kitang-kita mo ano ang nangyari sa atin. Mukhang kailangan talaga nating pag-ibayuhin talaga ang kampanya para sa pagpapatupad ng Milk Code upang proteksyonan ang breastfeeding.
Okay, that is very alarming considering 34% para sa isang bansa na katulad ng Pilipinas, na third world country, hindi po ba? Na alam naman natin, marami hirap sa buhay. Kung wala ka nang pambayad ng, to provide for your family, ang gatas ng ina, libre. Hindi ba dapat, mas lalong dapat, doon tayo nakagear kung ano lang yung libre to provide nutrition for our children, especially for the babies or the newlyborns, ma'am? Ano sa tingin nyo nakikitang dahilan kung bakit mas gusto nila, mas inclined sila towards doon sa breast milk substitutes? Ayan, dahil pumasok na ang commercialism sa ating bansa. Noong panahon na wala pang masyado ang infant formula sa ating market, no? Hindi pa ito masyadong mabibili at wala pang masyadong atraksyon dahil wala pang masyadong advertisement. Yes. Tayong mga magulang, talagang pinapasuso natin ang ating mga anak. Nung pumasok kasi ang mga advertisement, so marami ng mga pang-engganyo. Siyempre, pag ikaw ba naman ay gusto mong may ibenta, siyempre, kailangan maging popular, i-package mo to na maganda, kailangan attractive ang sasabihin mo, na hindi naman lahat ay totoo. Okay. Alam natin ang advertisement, hindi 100% naman. Siyempre, you need to sell something. So, kailangan may masasabihin kang maganda. Nakalimutan nila yung pinakamaganda, pinakanatural, at pinakatamang nutrisyon para sa ating mga sanggol. Pinakamura. Sa totoo nga lang, ito'y libre. Libre. At kung ito ay pinapakain natin sa ating mga sanggol, lalo na wag na natin sabihing mahihirap kasi ngayon ang papansinin mo, makikita mo, yung mga edukado at nakakaintindi, sila yung nagpapasuso. Di ba makikita mo, marami na tayong nasa alta sosyedad. So, information campaign is also medyo weak ngayon. It's not in because terms of health benefits ng gatas ng ina. Siguro diba? Hindi lang siguro doon sa information campaign tayo kulang dahil nagkakaroon tayo ng mga misinformation, conflict, nagkakaroon ng komplikasyon sa mga tamang mensahe, lalo na kung sabi nga natin, di ba karaniwan, mas madaling maloko daw yung mga medyo hindi nakatapos o mataas ang pinag-aralan. So, maniniwala sila sa mga sabi-sabi at kung ano yung mas nakikita. Without validating the authenticity or yung kung gaano ka-factual yung information na yun. Ma'am, sandali lang, kasi mahalaga yung sinabi niya, yun daw ang isa sa mga rason, attorney, kung bakit mas inclined ang mga parents, especially the mothers, to purchase itong mga breast milk substitutes. It's because of what they see on TV, the advertisements, etc. I think this is part of the milk code. Tama po ba? Tama. Meron bang restrictions? Ano po ba ang rules in terms of commercialization of milk, breast milk substitutes, and in terms of promoting it? Kasi kapag na-overshine na nito, itong breastfeeding, wala na. Ang tao susuporta nga doon. Oo, tama ka. So, pupunta na tayo doon sa mga nilalaman ng milk code, kung paano nito pinoprotektahan at pinopromote ang breastfeeding. Marami ditong mga nakapabilang na mga violation o paglabag. Okay, so unang-una dyan, marami siya ibibigay ko lang sa iyo yung mga pinakamay direktang impact para ma-promote yung mga produkto na maaring makaapekto sa breastfeeding. Okay. Siyempre, yung pamimigay ng sample and supplies. So, kasama na rin dyan ng donation ng mga produkto na nasasakop ng milk code. Siyempre free Libre bayad, kumitin mo na. Libre, pero panandalian lamang. Hindi naman yan libre na buong supply na kailangan ng isang bata, ibibigay. So, ano ba naman yung libre ng isang buwan, 2 buwan? Kasi, ilang taon mo na yan na bibilhin. So, ito, kailangan i-regulate itong mga activities na ito. Nasa milk code po yan. Okay. Meron tayong mga absolute prohibition, pero may mga regulated. Okay. So, pangalawa, tungkol naman sa advertisements, hindi po natin binaban. Kaya lang, binaban natin ang mga misleading at false information, mga mapaglinlang at maling impormasyon. Siguro yung mga sinasabi na breast milk substitutes are better, di ba? When you say that it's better than the real milk or the mother's milk, that's probably off already. Yan ay isang false advertisement. Pag may nakita tayong ganyan na sinasuggest niya na mas maganda pa itong gatas na ito kaysa sa likha ng may kapal. And I think it's a requirement po ba na kailangan sabihin
na breastfeeding is still best for your baby. Yan. Parang ganyan. Tama ka. That is mandatory. That is Kailangan a mandatory isingilin yun. message sa mga advertisements ng mga produktong ito. Okay. Oo. At saka, meron pang nilagay na safeguard ang batas. Bumuo ito ng isang interagency committee na kinapapalooban ng DOH, ng Department of Justice, ng Department of Trade and Industry, ng Department of Social Welfare and Development. And ang DOH po ang chair dito. Para Para po mag-screen, mag-evaluate ng mga advertisement, mga marketing practices ng mga kumpanya na na to. nagko-cover ng mga produktong nasasakop ng milk code. Which leads me, kasi you mentioned DTI, meron pang Department of Justice, and of course, the Department of Health. Meron po bang sanctions or penalties na nakalapat kapag you break anything that is written here sa loob, napapaloob dito sa ating milk code? Do they get penalized for it? Yes. Dalawang uri ng sanctions dito. Merong kriminal at merong administratibo. Takot. Oo, yung kriminal, may pagkakulong at may multa, o kaya parehong pagkakulong at multa. Ay. Yun namang administratibo, maaring suspension, cancellation, revocation, ng kahit anong lisensya na binigay. Pwede itong lisensya ng mga, kung health worker ang violator, lisensya ng health worker. Pwede siyang masuspend, ma-revoke, ma-cancel. Ngayon, kung industry naman ito, ang kanilang license to operate or product registration pwede rin po I'm sorry, isisingit ko lang po, no? Kasi we're focusing dun sa mga kumpanya who are makers or manufacturers ng mga breast milk substitutes, ma'am. Paano po yung mga healthcare providers? Do we also kind of regulate them? Kasi minsan malaki po ang bahagi nila. Lalong-lalo na sa mga ina, sa mga magulang. Kapag bumibisita, kunyari, ako isang doktora, sasabihin ko, pwede ako mag-recommend eh. I'm sure hindi yata pwede yun sa kanila, but sometimes it happens that they do recommend a certain brand pa nga ng breast milk substitute. Ano pong masasabi niyo doon? Bawal yan. Bawal yun, Nasa diba? batas din yan. Nandito rin po ba yun? Oo, or that's a different... Nandyan din yan. Pero meron pang ibang batas din na sumusuporta rin sa milk code, gaya ng Rooming In Act, Expanded Breastfeeding Promotion Act, pero mag-focus tayo sa milk code. Meron talagang specific provisions dyan para sa mga pasilidad, para sa mga ospital. Alam mo, meron siyang specific provision para sa general public and mothers, para sa health workers, at para sa healthcare system. Alright. So, all-encompassing ito. Lahat ng may direct, indirect kinalaman dito sa breastfeeding as a whole. Hindi natin maiiwasan, ma'am, na syempre maraming mga sentiments about this, and maybe not a lot of people, ito yung masakit, not a lot of people know the real health benefits of breastfeeding. And why is there a need na lalo pang pag-igtingin ang pagpapatupad ng milk code na ito? For the benefit po of our viewers, mga magulang na nakasubaybay po sa atin sa umagang ito, ano-ano nga ba ang kagandahan para sa mga bata, pati para sa ina, ng pagpapa-breastfeed po? Ayan, sige. Pag-usapan natin anong kagandahan ng pagbe-breastfeeding. Unang-una, para sa sanggol. Ito ay katangi-tangi at number 1 na child survival intervention. Ibig sabihin, ito ay nagpoproteksyon ng buhay pagkasirang pa lamang. Kaya nga sinasabi natin, tama na ilagay agad ang sanggol sa dibdib ng ina. Walang formula kahit na gaano ka-popular, gaano kamahal, ang makapagbibigay ng immunological factor. Manggagaling lang ito sa gatas ng ina. Immunological factor, ma'am, let's expound a little bit on that. Yung immunological factor, ito yung may mga antibodies. Ito yung nagbibigay proteksyon, kaya sinabi nga natin, unang bakuna ang breast milk or ang breastfeeding. Kaya pagtignan ninyo, kailan tayo nagbabakuna? Hindi naman agad-agad, di ba? Kasi nga, nag-breastfeeding, iyon ang ating dahil iyon ang tama. So, nagbibigay ito ng buhay. Number 1 yan, 23 ang child survival interventions. Number 1 ang breastfeeding. At ito ang importanteng maintindihan natin. Pangalawa, kahit na pinapakain natin ang ating mga sanggol o mga maliliit na bata ng ibang pagkain, pero hindi natin ito pinasuso, kulang ang nutrisyon. Dahil hindi ito problema ng availability o handyan ba yung ibang pagkain. Ang problema natin sa malnutrition ay hindi pinasususo ng gatas ng inang ating mga sanggol. So, isa yan.
Pangatlo, sa sakit. Pagka ang mga bata ay hindi napasuso ng ina, madali silang nakakasakit. Weak. Mababang immune system. Samantalang kung sila ipinasuso ng ina, magkasakit man lang yan, parang nagdahilan lang. Ayun. Hindi mo halos napansin na, nagkasakit. Kasi malakas ang kanilang immune system, malakas yung katawan, no? May panlaban. 70% at least, maililigtas ng pagkamatay dahil nasanhi ng pagtatae or diarrhea. Oo, 70% pneumonia. Yes. Ito ang mga nangungunang dahilan bakit namamatay ang ating mga under 5 children o mga batang wala pang 5 taon. Nakakalungkot na parang almost 66-69% ng 0 to 6 months natin. Hindi na nga nila yung mga ating under 5, hindi nila inaabot na mag-birthday ng 5 taon dahil nangamatay na sila. So, kailangan palakasin natin sila. Correct. Bakit sila nangihina? Dahil nagkulang ang tamang nutrisyon. Masasabi lang natin na tama ang nutrisyon ng 0 hanggang 2 taon o higit pa. Kaya nga sabi natin, 2 taon o higit pa, dahil ang breast milk na ipoprovide ang tamang sustansya kahit na lumagpas pa yan ng 6 na buwan. So, yun ang susi sa tamang nutrisyon ng mga bata, and especially the infants, 0 to 6 exclusive. 2 and beyond pa. Oo, pagdating ng 6 na buwan, dagdagan na natin yan ng tama, sapat na pagkain, complementary foods. Correct. Pero ipagpatuloy pa rin ang pagpapasuso. Pag-breastfeed. Tignan ninyo yung ang formula, mabigat sa kidney ang protein yan ng protein animal. Kaya nga kailangan May effect po yun. May effect yan. Kidney. Siyempre, iba ang protina nang galing sa breast milk at galing sa protina ng animal. No? So, mas mabigat yun, mahihirapan ang kidney, di ba? Opo. Ano pang mangyayari? Pansinin ninyo ano ang sitwasyon ngayon. Maraming bata ngayon, bata pa lang, may mga diabetes na. Okay. Pansinin na, maraming nangyayaring pagkakasakit. In short, Miss Bessie, you're saying na maraming mga karamdaman na pwede nating malink na nakukuha ng mga bata, acquired over the years, because hindi tama ang nutrisyon nila nung sila nung lumabas sila sa kanilang mga ina. It means nung infant sila, nung medyo lumalaki na sila, at ang tamang kasagutan lamang po dyan, the key is breastfeeding. Yes, mamuhunan tayo. Correct. Actually, wala kang ang puhunan Hindi po ba ang sabi nyo nga libre ito, nandyan na ito, abundant ang gatas ng ina. At hindi nga rin daw totoo na minsan daw nahihirapan ang mother. Sometimes it's a psychological thinking only that you cannot produce milk because all mothers, sorry if that's right to say, all mothers are capable of producing milk for their babies. Yes, correct. We were designed by God as like that. Tama po ba? Tama. Kaya lang sinasabi natin almost kasi maaaring siyempre pagkapanganak, maaaring ang nanay na namatay sa panganganak or biglang meron siya talagang matinding sakit na hindi niya kakayaning agad makapagpasuso. Ayun. Alright. Maraming salamat po, Attorney Christine. Maybe mabilis lang, a little bit of warning for these companies para po sa pagpapatupad ng milk code para makaiwas sila dyan sa kulong. May criminal charges palang pwedeng maisampa sa kanila. Ano po? Salamat. Huling mensahe na siguro, hinihikayat namin ang publiko na maging mapagmatsyag tungkol sa mga advertisement, promotion, at marketing activities na maaring makaapekto sa breastfeeding. Dahil maaring paglabag ito ng milk code. Doon naman sa mga milk company, sa mga health workers, sa mga healthcare facilities, nananawagan po kami sa FDA at sa DOH na wag nating labagin yung mga violations ng milk code. Bagkus, magkaisa tayo para sa kalusugan ng ating mga infants and young children. Yun lang po. At sinabi nga ni Dr. Jose Rizal, di ba? Sila ang pag-asa ng bayan. Gusto natin ang masisigla, malalakas ang pangangatawan na hope of this motherland. Thank you so much, Attorney Christine, Miss Bessie, sa inyo pong oras. And good luck po sa kampanya natin dito nga sa pagpapaigting ng Milk Code of the Philippines. Thank you so much. Mga ka-homepage, magbabalik pa po kami.